Sa isang tavern, sina Philip at Logan ay nagsimulang mag-usap tungkol sa kanilang susunod na hakbang. Sinabi ni Logan kay Philip na gusto niyang bumili ng monster meat na nagkakahalaga ng 1,000,000 gold, at naisip ni Philip na isa itong kabaliwan. Sinabi ni Logan sa kanya na huminahon, na nagsasabing kikita siya kahit na gumastos pa siya ng higit pa rito. Sabi ni Philip ay labag siya rito at tinanong si Logan kung sigurado siya sa kanyang ginagawa. Sumagot siya ng oo. Tinanong ni Philip kung ano ang presyo bawat unit para bumili ng kalok meat. At sinabi niya na ang kalok meat ay walang halaga sa ngayon at karamihan sa mga tao ay sinusunog ito dahil sa kakulangan ng mga mamimili. Kaya kung order niya ang isang tao na dalhin sa kanya ang mga bangkay, ito ay magiging mga 200 gold ayon sa mga bayarin sa transportasyon ng kaharian. At ang bayarin sa transportasyon ay sinisingil din bawat unit. Kaya kung magdadala siya ng maraming kalok ng sabay-sabay, mas mura ang transportasyon. Kahanga-hanga ang naiisip kay Philip ni Logan. Dahil iniisip pa niya ang mga bayarin sa transportasyon at nagsabing tama siya tungkol sa mga gastos. Na tinatanong kung, sa presyong iyon bawat unit at ang budget na 1,000,000 ay sapat na. Kukuha siya ng isang mercenary guild para sa isang pangangaso sa buong kaharian, at pagkatapos ay bibilhin ang lahat para sa kanila. At tinanong sa kanya kung tama siya at tinanong kung may nakita siyang mali doon. Ipinaliwanag ni Philip na ang kanyang plano ay lubos na mali. At dahil ang lahat ng monster meat ay itinatapon ngayon, dapat lamang siyang umarkila ng isang merchant guild sa presyo ng baka, at ang lahat ay solved na. Patuloy niya na may mga merchant doon na magdadala at magbebenta ng anumang bagay sa murang halaga. At kahit na basura iyon na itatapon, magtatalo sila sa isa't isa para makuha ito para sa kanila. Sinabi pa niya na malamang nadadalhin nila sa kanya ang lahat ng kalok meat sa kaharian sa sandaling hilingin niya ito. Lahat ay hiwa at handa na. Namangha si Logan sa ideya ni Philip na iniisip na ang kanyang pamumuhunan ay nagbabayad na. At tinawag niya si Philip na isang kaibig-ibig na punk sa kung anumang dahilan. Sinabi ni Philip sa kanya na huwag mag-isip ng labis tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa pera mula ngayon at ipaubaya na lang sa kanya ang lahat. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pananampalataya ay nakasalalay sa kinabukasan ni Logan. Pagkatapos ay ibinigay ni Logan kay Philip ang isang listahan ng mga bagay. Mga cartridge na gawa sa ironwood, mga spring at pandikit. At sinabi sa kanya na manatili sa Kale. At bumili ng lahat ng mga item na iyon ng maramihan. Ngunit si Philip ay muling naging medyo nag-aalinlangan at tinanong si Logan kung sinusubukan niyang magbukas ng isang pabrika ng laruan. Sa totoo lang, pinabili ni Logan kay Philip ang mga hilaw na materyales para sa mga sandata ng digmaan. At nagpatuloy na alalahanin kung paano ginamit ang mga sandatang gawa sa mga materyales na ito sa pagsalakay ng Grandia Kingdom sa kanyang nakaraang buhay. At depende sa mga kondisyon ng labanan. Kahit na ang isang simpleng sundalo ay maaaring mapanatiling na control ang isang knight gamit ang mga sandatang iyon. Naisip din niya na ipinagkatiwala niya kay Dwayne na kumuha ng mga mercenary bago pumunta rito. Kaya kung meron silang sandatang tulad nito sa kanilang mga kamay ay maaaring sapat na upang makakuha ng kalamangan sa panrehiyong digmaan. Ngunit kailangan muna niyang makahanap ng isang craftsman na may kakayahang gumawa ng mga sandatang ito. At isang instructor upang sanayin din ang mga mercenary. Pagkalipas ng 2 araw, sa Harran, ang lungsod ng mga mercenary. Nakipag-usap si Logan kay Kaisulon, isang A-rank mercenary na sinusubukang kunin siya bilang isang instructor. Ngunit sinabi ni Kaisulon na hindi pa siya produktibong nagsanay ng sinuman dati. Sinabi ni Logan sa kanya na ang trabaho ay hindi masyadong mahirap. Dahil sasanayin lamang niya ang mga C-rank mercenary na kanyang kukunin. Sa pag-aalinlangan pa rin, sinabi ni Kaisulon kay Logan na hindi niya alam kung ano ang kanyang narinig tungkol sa kanya. Ngunit ang lahat ng kanyang nagawa pa lang ay gabayan ng ilang mga kabataan. At dapat niyang ipagkatiwala ang misyon na ito sa mga profesional na instructor. Naisip ni Logan na hindi siya maloloko ni Kaisulon dahil alam niya ang lahat ng ito. Dahil nakatrabaho niya ito sa kanyang nakaraang buhay. At kinilala na kayang gamitin ni Kaisulon ang anumang sandata. At mayroon ding mahusay na kasanayan sa pangangabayo. Bukod dito, ang halaga ni Kaisulon ay nangibabaw nang siya ay naging isang instructor.
Matapos ang lahat, ang pangkat ng mga mersenaryo na kanyang binuo matapos siyang malubhang masugatan at ang kanyang mga kasanayan pagkatapos magretiro ay walang kapantay. Ngunit sa ngayon, mukhang wala siya sa magandang kondisyon. Dapat niya itong alukan ng pera. Sinabi niya na babayaran niya ito ng 4,000 gold. Sa pagkarinig ng ganoong halaga, si Kaisalan ay labis na nagulat at pumikit ng kanyang mga labi, na iniisip na ang isang A-rank na mersenaryo ay maaaring kumita ng 2,000 sa isang buwan sa karamihan, at doble ang kanyang iniaalok. Ngunit hindi siya maaaring magpadala doon. Umiling siya at sumagot na talagang hindi pa siya kailanman nagtrabaho bilang isang instructor. Hindi siya pinatapos ni Logan at tinanong, hindi ba sapat iyon? Pagkatapos ay nag-alok siya ng 6,000. Tumalikod ang mersenaryo sa kanya at sinabing mas gusto niya ang mga misyon kung saan kailangan niyang lumaban. Ikinross ni Logan ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at nagtanong sa pagkalito, totoo ba iyon? Mukhang wala siyang pagpipilian. Tumingin siya sa kanya ng may tiwala at inalok siya ng 7,000. Ginalaw ni Kaisalan ang kanyang tainga, na nakakuha ng kanyang mga salita, at pagkatapos ay inihampas ang kanyang kamao sa dingding at bulalas, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Akala niya ba ay mabibili niya ang lahat? Hindi siya pinagsalita ni Logan at sinabing mag-aalok siya ng 8,000 kung gayon. Agad na sumang-ayon ang lalaki at sinabi na mayroon silang parehong pananaw. Lumuhad siya sa harap niya at tinawag siyang kanyang amo na nagpapasalamat sa kanya ng maaga. Kaya, matagumpay si Logan na nakuha si Kaisalan. Pagkatapos nito ay lumabas sila sa mga lansangan ng lungsod at sinabi niya sa mersenaryo kung sino siya. Tinanong niya kung hindi siya curious kung bakit siya kumuha ng mersenaryo mula sa feudal na lungsod ng McLean. Ang lalaki bilang tugon ay nagtanong na may ngiti, ano ang interes kung magbabayad siya ng disente. Nagustuhan ni Logan ang kanyang sagot at sinabing mayroon siyang malinaw na pag-iisip. Sa sandaling iyon, isang boses ng lalaki ang narinig mula sa gilid, na hindi nasisiyahang tinawag ang mga tao na mga baka at sinabihan silang gumalaw. Huminto ang mersenaryo at lumingon, nakita ang isang lalaki na hinahampas ang mga alipin ng letigo. Na pinipilit silang maglakad ng mas mabilis. Ang kanilang mga kadena ay umugang ng malakas sa bawat hakbang. At sinabi ni Kaisalan sa kanyang amo na dapat niyang malaman na ang Harren ay tinatawag na lungsod ng mga mersenaryo at mga alipin. Marami pa silang makikita nito sa dulo. Nakayukong sumagot si Logan na sinabi na alam niya iyon. Pupunta siya doon para bumili ng isang alipin. Pumasok sila sa palengke at isa sa mga nagtitinda ang nakapansin sa kanya, na iniisip na siya ay malinaw na isang hanggal na taga-probinsya. Hiniling niya sa young master na lumapit sandali at sinabing maaari siyang mag-alok sa kanya ng mga alipin sa pinakamurang presyo. Napansin ang mersenaryo na naglalakad sa tabi niya, nakasalubong niya ang kanyang matalim na tingin at agad na natahimik, na iniisip, bakit siya narito? Hindi ito nakaligtas sa atensyon ni Logan, at naisip niya na may ngisi na ngayon ay mas kalmado ang kanyang pakiramdam. Hindi sa wala na kinuha niya siya. Lumapit sila sa isang malaking tolda at siya, na napansin na mas maraming gwardya dito, ay naisip na mukhang ito na ang mismong lugar. Lumapit sa kanya ang negosyante ng alipin na may ngiti at sinabing alam niya ang pakay niya. Sinabi ni Logan na gusto niyang bumili ng isang duwende. Sinabi ng matanda na tama ang lahat, napunta siya sa tamang lugar. Ang mga hindi pangkaraniwang lahi ay napakabihira, kaya espesyal na pinangangalagaan nila ang mga ito. Tumabi siya at itinuro ang kanyang kamay sa tolda, na hinihiling sa kanya na pumasok. Pumasok si Logan sa tolda at tumingin sa gilid, nakita ang 2 elf sa mga kulungan. Sinabi ng matanda na napakahirap nilang hulihin. Nakita na ba niya sila dati? Sasabihin niya sa kanya ang tungkol sa kanila ngayon. Ayaw makinig ni Logan sa kanya at, itinuro ang kanyang daliri sa alipin sa gitna, inutusan ang matanda na dalhin ito sa kanya. Naalala ng negosyante na siya ay dumating para sa duwende at dinala ang alipin sa kanya. Ang mga binti ng duwende, tulad ng kanyang mga kamay, ay nakakadena at nang tumingin siya sa harap ng potensyal na bumibili. Tumingin siya sa kanya nang hindi nasisiyahan. Sinabi ng matanda na mula sa kanyang nakita, agad na malalaman kung anong lahi siya, magiging kapaki-pakinabang siya sa kanya. Kahit na sa mga dakilang dwarf master, ito ay isa sa iilan na may ranggo ng eksperto. Sa pagkarinig ng kanyang ranggo, labis na nagulat si Logan at naisip na sa likas na katangian ng mga duwende ay mahusay sa kanilang mga kamay.
Lumilikha at nag-aayos sila ng mga bagay, na nakikita ang kahulugan ng buhay dito mula pagkabata hanggang sa pagtanda. Ang ranggo ng isang eksperto ay mas mataas kaysa sa kanyang hinahanap. Dahil sa kanya, magagawa niya ang anumang bagay. Ngumiti siya at nagtanong kung magkano ang halaga nito. Napansin na interesado si Logan sa kanya, tumawa ang matanda at sinabing dahil siya ay isang eksperto, kung gayon ay hindi bababa sa 200,000. Si Logan ay bumantong hininga sa hindi nasisiyahang paraan at ikinuyom ang kanyang mga ngipin, na nagtatanong, mukha ba siyang isang simpleng tao? Agad na natahimik ang negosyante, na nakatingin sa kanya ng may takot, at pagkatapos ay sinabi na susuko siya sa kanya at ibebenta ang alipin sa halagang 50,000. Pagkatapos nito, umalis sila at naisip ni Kay Salan na sa loob lamang ng ilang minuto ay ibinaba niya ang presyo ng 150,000. Lumingon ang isang duwende na nagngangalang Hamar, na nakatingin sa matanda na halos umiiyak at nagtatapon ng asin sa kanila. Nagtanong ang duwende kung saan niya ito dadalhin. Sumagot siya na pupunta siya sa McLean Estate sa Timog Kanluran. Gagawa siya ng mga bagay para sa kanya. Nakayuko si Hamar na malungkot at sumagot na naisip niya iyon. Napansin ni Logan na siya ay upset at naisip na habang ang mga duwende ay mga skilled craftsmen, hindi ito naaangkop sa mga ipinagbili sa pagkaalipin. Pagkatapos ng lahat, sa kabila ng kanilang likas na mga talento, kung walang hilig ay hindi sila makakalikha ng mga tunay na gawa ng sining. Upang maibalik ang kanyang sigasig, sinabi ni Logan na magtatrabaho siya sa loob ng 20 taon. Kung susubukan niya ang kanyang makakaya sa loob ng 20 taon, ibabalik niya siya sa bundok. Ang 20 taon ay wala para sa kanyang uri, tama ba? Ang duwende ay labis na nagulat at tumingin sa kanya ng may paghanga. Hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig, at pagkatapos ay gustong magtanong, ngunit biglang narinig ang boses ng isang lalaki sa kanilang likuran, na nag-uutos sa iba na hulihin ang tumatakas na alipin. Ang batang lalaki na may dalang kanyang kapatid na babae sa kanyang likod ay bumilis at dumaan kay Logan, na nakatingin sa kanya ng gulat. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nagpatuloy siya sa pagtakbo ng buong lakas upang makatakas sa pagkaalipin. At ang mga tao, na nakarinig sa mga sigaw ng kanyang amo sa likod niya, ay lumingon sa pagkalito. Sa kabila ng mga tao sa kanyang harapan, ang batang lalaki ay dumaan sa kanila ng buong husay at tumungo sa kalye, ngunit biglang narinig niya ang mga yapak na napakalapit at lumingon sa takot. Sinipa siya ng lalaki, na nagpatambas sa kanya sa lupa, at pagkatapos ay lumingon sa negosyante ng alipin at sinabing nahuli na sila. Nakahawak sa sugat sa kanyang braso, ang lalaki ay lumapit sa mga bata at sinipa ang batang lalaki, na sinasabing kung paano niya ito kinagat. Tinitiis ang sakit mula sa kanyang mga suntok. Ang batang lalaki ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin ngunit patuloy na tinatakpan ang kanyang kapatid na babae sa kanyang sarili, na nagpaiyak sa kanya at nagsabing ayos lang siya. Sinabi ni Kay Salan sa kanyang amo na sila ay mga alipin, hindi sila dapat huminto. Sumagot si Logan na alam niya ito, ngunit biglang natahimik, na binibigyang pansin ang hitsura ng batang lalaki. Mayroon siyang asol na buhok, magkaibang kulay ng mga mata, pula at asol. Saan niya nakita ang ganito dati? Bigla niyang naalala kung sino siya at sinabing ito ay si Victor. Bahagyang nagulat si Kay Salan at hiniling ni Logan na bigyan siya ng 1 minuto. Naisip niya, paano ito nangyari? Hindi niya inaasahang makatagpo ang isang aristokratikong mamamatay tao dito. Sa kanyang nakaraang buhay, isang sikat na aura user ang nanirahan sa kaharian. Sa una, siya ay isang alipin na nakatakas matapos patayin ang kanyang amo. Hinahanap siya dahil sa pagpatay sa parehong hindi mabilang na mga sundalo at mga kabalyero na humahabol, at isang aristokrata. Kailangan niyang magtago tulad ng isang kriminal. Pagkalipas ng halos 10 taon, nang muli siyang lumitaw, gumagamit na siya ng aura, na nagpapatunay na siya ay tumaas sa itaas ng mga ordinaryong tao. Pinatay niya ang buong pamilya na dating nagmamay-ari sa kanya, at mula noon, pinapatay niya ang bawat maharlika na kanyang makasalubong sa Grandia, na naging dahilan ng kanyang kakaibang palayaw. Ang aura user na pumapatay sa mga maharlika. Ang insidente sa pagkawala ng aliping ito ay nangyari 1 taon matapos siyang maging isang mersenaryo, kaya ngayon ang taong iyon ay hindi pa dapat nabibili. Kung ililigtas niya ang batang lalaki, kung gayon sa hinaharap, magkakaroon siya ng isang aura user sa kanyang panig. Sa sandaling iyon,
isang malakas na sigaw ang narinig mula sa negosyante ng alipin, na humihiling sa isang tao na ilayo ang batang ito sa kanya. Kinagat ni Victor ang kanyang binti gamit ang kanyang mga ngipin, at naisip ni Logan na ang problema ay isa siyang hindi mapigil ang mamamatay tao. Kung siya ay isang nakamamatay na sandata na pumatay sa kanyang mga kaalyado, maaari niya lamang itong ikulong. Ang negosyante ng alipin ay naging galit na galit at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hanggang sa puntong malapit na niya itong hampasin sa ulo, ngunit napigilan ito ni Logan sa pamamagitan ng pagharang ng kanyang espada sa harap ng bata sa oras. Agad na lumingon ang lalaki at sinabing, sino ang nang-ahas na makialam sa kanya? Nakita niya ang isang lalaki na nakasuot ng baluti sa kanyang harapan at medyo nalito, na iniisip kung sino siya at kung paano siya nakalapit. Napansin niya ang sagisag sa kanyang dibdib, at humakbang paatros, sinabi niya na ito pala ay isang customer, nahihiya siya. Pag hindi sumunod ang mga paninda, kailangan nilang turuan. May mapaglilingkod ba siya? Sumagot si Logan na gusto niyang bumili ng ilang alipin. Itinuro ng negosyante ng alipin ang mga bata at tinanong, sila ba ang kanyang tinutukoy? Mayroon silang mga bihirang kulay ng mata, kaya mahal ang mga ito. Sigurado ba siya na bibilhin ang mga ito? Tinanong ni Logan kung magkano ang presyo at sinabi niya na hindi bababa sa 10,000 para sa bawat isa. Narinig ito, kumunat ang noo ni Logan at naisip na ang isang malakas na batang alipin ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 300 ginto, at itinaas niya ang presyo ng sobra para sa mga bata na butot balat. Ang 10,000 para sa isang mamamatay taong aristokrata ay mura. Napansin niya ang isang sakam ng ngiti sa mukha ng negosyante ng alipin. Itinanong niya, itinaas ba niya ang presyo ng 30 beses para sa isang bata na malapit ng mawalan ng malay? At ang pangalawa ay mukhang ang isang paa niya ay nasa hukay. Narinig ito, umiyak palalo ang batang babae na si Rhea at nag-aalalang tinawag ang kanyang kapatid. At sinabi ng lalaki na wala nang ibang bibili dito, kaya iyon ang presyo. Hindi nasisiyahan si Logan at sinabing magbabayad siya ng 500 para sa bawat isa. Nakita ng lalaki ang kanyang mukha at sinabing ang presyong ito ay mas mataas kaysa sa isang malusog na alipin. Ang lalaki ay ngumiti ng kinakabahan at sinabing hindi nito sakop ang kanilang orihinal na presyo. Nagalit si Logan at inilagay ang kanyang kamay sa hawakan ng kanyang espada, tinanong kung akala niya ay hindi niya alam kung magkano ang halaga ng mga alipin. Nakita ang kanyang nagbabantang kilos, ang lalaki ay naging napakataranta at naisip na si Victor ay walang ibang ginawa kundi gulo. Sigurado siya na hindi ito magiging mas mahusay sa hinaharap. Natatakot na wala nang bibili sa mga alipin na ito, pumayag siya sa deal. Pagkalipas ng ilang sandali, sa wakas ay nagising si Victor at labis na nagulat nang makita na siya ay daladala sa likod ng isang mersenaryo. Nag-aalalang tinawag siya ng kanyang kapatid na babae, at tinanong ni Kaisalan, gising na ba siya? Ngunit ang kanyang mga sugat ay hindi dapat gumaling ng napakabilis. Nakangiting sinabi ni Logan na totoo iyon. Naisip niya na lihim siyang naglalabas ng isang kapangyarihan na halos hindi mapansin habang sila ay naglalakad. Mas mahusay ito kaysa sa mahika ng karamihan sa mga mababang antas na pari. Ibinabaling niya ang kanyang tingin kay Rhea at napansin na nakatingin ito ng direkta sa mga daloy ng enerhiya, na nagtataka kung nakikita niya ito. Kahit si Kaisalan ay hindi ito napansin. Napagpasyahan niyang huwag itong pagtuunan ng pansin, na nagpapasya na ito ay isang pagkakataon lamang. Samantala, nagngangalit ang mga ngipin ni Victor, at pagkatapos ay biglang itinulak ang kanyang sarili mula sa likod ng mersenaryo at sumugod kay Logan, na balak itong suntukin. Pero hindi man lang siya gumalaw mula sa kanyang kinatatayuan at bahagya lamang iniling ang kanyang ulo sa gilid, na iniiwasan ng suntok. Pagkatapos nito ay hinawakan ang kanyang palso at hinayla siya papunta sa kanyang sarili, na hinawakan ang kanyang leeg gamit ang kanyang kabilang kamay. Pagkatapos nito, sinabi ni Logan nang hindi nasisiyahan na hindi niya alam kung siya ay sinapian o sadyang tanga lang. Natakot na si Rhea at tinawag ang kanyang kapatid, at inutusan niya itong tumakbo. Nagpapalabas ng nagbabantang aura, itinanong ni Logan, hindi pa rin ba niya naiintindihan kung nasaang sitwasyon siya? Mukha ba siyang isang amo ng alipin? Ang batang lalaki ay nakatingin sa kanya ng may kakilakilabot, at sinabi niya na mabuti na lang at mayroon siyang fighting spirit, ngunit dapat niyang matutunan na pumili ng kanyang kalaban ng matalino.
Umaasa siya na hindi na niya ito kailangang babalaan sa pangalawang pagkakataon. Kung susundin niya siya, tiniyak niya na siya at ang kanyang kapatid ay magiging ligtas. Ngunit kung may mangyari pang ganito, aalisin niya ito at, syempre, ang kanyang kapatid na babae. Pagkatapos ng mga salitang ito, binitawan niya ang leeg ng batang lalaki at bumagsak sa lupa. Umupo si Logan sa kanyang harapan at pinanood itong himasin ang kanyang leeg, na iniisip na sapat na ito para sa kanya. Sinabi niya na plano niyang gawing isang kabalyero ito. Nakatingin sa kanya si Victor na may gulat at itinanong, siya ba ang kanyang tinutukoy? Kinumpirma niya ang kanyang mga salita at sinabing marahil ay alam niya na ang isang kabalyero ay isang honorary aristocrat. Ngumiti siya at sinabing bilang isang alipin ay magagawa niyang malampasan ang kondisyong ito. Pagkalipas ng isang segundo ay idinagdag niya na pati na rin ang kanyang kapatid na babae. Nakatingin sa kanya si Rhea nang may interes at napansin ito ni Victor at ikinuyom ang kanyang kamao at sumigaw na sumasang-ayon siya. Natuwa si Logan at naisip na alam niya ito. Ang kanyang malupit na kalikasan ay maaaring kontrolin sa pamamagitan ng kanyang kapatid na babae. Muling umiyak si Rhea at tumingin sa kanyang nag-aalalang kapatid. Pagkatapos tumayo si Logan at sinabing ito ay kahanga-hanga, magsisimula sila ng pagsasanay pag-uwi nila. Tinawag niya si Hamar at sinabing kailangan nilang lumayo sandali. Habang tinutulungan ni Kaiselan si Victor na tumayo, sinabi ni Logan sa dwarf na siya ay magsusulat ng kontrata. Nakatingin sa kanya si Hamar na may pagkalito at pagkatapos ay isang scroll ang lumitaw sa harap ng kanyang mukha na parang kung saan lang at sinabi ng may-ari nito na ang kontrata ay magiging mahika. Nakasaad dito na kung maglilingkod siya sa kanya sa loob ng 20 taon, ibabalik niya ito sa bundok. Nagtanong si Hamar na may gulat, talagang ibabalik niya ba siya sa kanyang mga tao? Sinabi ni Logan na naiintindihan niya na mahirap magtiwala sa mga simpleng salita. Kaya ayaw niya bang pumirma sa kontrata? Sumagot siya na syempre gusto niya, sasang-ayon siya sa kahit ano. Tuwang-tuwa siya at tumangala sa kanya, na nagsasabing gagawin niya ang lahat para sa kanya. Pagkatapos nito, nagsimula siyang umiyak at sinabing hindi siya makapaniwala na nagsasabi siya ng totoo. Tinawag niya itong kanyang amo at sinabing lubos siyang nagpapasalamat sa kanya. Nakatingin sa kanya si Logan na may ngiti at naisip na kung ang kontrata ay sapat na para maibalik ang kanyang motibasyon, kung gayon ito ay isang solidong plus para sa kanya. Salamat dito, magagawa niyang makuha ang lahat ng kanyang gusto. Bagamat mas marami pa ang kanyang nakamit, dahil nagawa niyang makuha ang isang mamamatay taong aristokrata na si Victor. Ang mga paghahanda para sa digmaan sa pagitan ng mga rehiyon ay maayos na isinasagawa. Habang hindi ito alam ni Logan, ang mga tsismis tungkol sa kanyang kakaibang pag-uugali ay kumalat na sa buong nasasakupan ng McLean, at habang siya ay wala, ang kanyang reputasyon ay bumagsak sa pinakaibaba at ito ay sumabog. At hindi rin niya alam na ang kanyang tapat na lingkod na si Rick ay nalulubog sa mga problema. Na sinusubukang baguhin ang isang bagay. Umiiyak siya sa bawat oras at nagtataka kung ano ang ginagawa ng kanyang amo na si Logan.